Kaibigan na makasama natin ngayon sa program, ang destinado po ng lokal, ang kapatid na Dennis Lopez para i-share po sa atin, balitaan tayo sa mga aktibidad na naisagawa at yung mga upcoming activities po nila. Ayan, at magandang gabi po kapatid na Dennis. Kumusta po kayo? Magandang gabi po sa inyo. Una po sa lahat ay bumabati po kami sa atin pong pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, at maging sa atin pong pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo. Sa inyo pong matagumpay at mapagmalasakit na pangunguna sa lahat po ng mga gawain, ilusan at mga aktibidad sa loob ng iglesia. Marami pong salamat po sa inyo sa pagmamahal at pagmamalasakit. Mahal na mahal po namin kayo at lagi po kaming nakahanda na makipagkaisa po sa inyong mga inilulunsad na kilusan. Binabati rin po namin ang kapatid na Arnel Makatangay, ang amin pong mahal na tagapangasiwa, maging ang kapatid po na Joselito N. Salas, ang amin pong pangalawang tagapangasiwa, at lahat po ng mga ministro, mga manggagawa, mga district staff po ng aming distrito at sa lahat ng mga kapatid at sa buong distrito po, binabati po namin ang lahat ng happy 7th anniversary po sa atin. Ipinaaabot din po namin ang aming pagbati sa kapatid na Leonardo Pidlawan po at sa kanyang may bahay kay Ate Bel. Hello po ate. Magandang gabi din po sa lahat ng tagapakinig at sumusubaybay sa palatunto ng INC Radio. Ibalita ang pagliligtas at sa inyo pong lahat na nasa studio po ngayong gabi. Ayun. Hello din po sa kapatid na Renato Estrada, tagapangasiwa po ng distrito ng Masbate, at sa kanyang may bahay kay Ate Del at sa aking may bahay po ang kapatid na Joyce Lopez po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayun. At kumusta po ang panahon muna dyan sa San Juan ka, Dennis? Maaliwalas na po ang panahon ngayon ka Jay. Magandang gabi po sa inyo. Bagamat sa mga nakaraan po ay medyo malakas po ang pagbuhos ng mga pag-ulan po. Pero wala naman pong mga lugar na binaha po dyan sa lugar po ninyo. Sa awa po ng ating Panginoon Diyos ay wala naman pong binaha sa amin pong lugar. Ayun. Buti naman po safe ang mga kababayan po natin. Ano ho? At kumusta naman po ang mga kapatid natin sa lokal po ng San Juan? Sa awa po at tulong ng ating Panginoon Diyos ay namamalagi pong aktibo at masigla ang mga kapatid sa pagtulong po sa lahat ng mga gawain at kilusan na inilulunsad po ng namamahala sa loob ng iglesia. Opo, kailan po ka, Dennis, sinagawa yung mga pamamahayag ng mga salita ng Diyos at kumusta naman po ang pagtugon ng mga kapatid at maging ng mga kababayan po natin? Opo, naisagawa po ang isang matagumpay at malaking pamahayag po doong isagawa po ang ating anibersaryo noong July 27 po sa nakaraang buwan. At yan po ay sinundan ng isa pang malaking pagkilos sa gawaing pagpapalaganap po na isinagawa noong Agosto 7 po, bahagi na rin ng pagdiriwang po ng distrito ng Rizal East sa kanyang ikapitong anibersaryo po ng pagkakatatag. At bumabati rin pala tayo ng happy 7th anniversary sa mga kapatid Salamat po sa po. distrito ng Rizal at kabahagi po dyan siyempre ang mga kapatid dyan sa lokal ng San Juan. Bago po yun kapatid na Dennis, yung mga pamamahayag ng mga salita ng Diyos ay namahagi din po ng Pasugo Magazine ng mga kapatid natin, bahagi po ng gawaing pagpapalagana po. Opo, Ka Jay. Aktibo po at masiglang nakipagkaisa po ang mga kapatid sa Pasugo distribution po sa iba't ibang mga sitio at mga lugar po dito sa aming barangay po. So, tiyak po yung mga nabigyan ng Pasugong Magazine, sila rin po yung mga inanyayahan
ng mga Tama kapatid po sa kayo, pamamahayag. Mhm. Opo. At kumusta naman yung pagtugon ng mga kababayan natin, Ka Dennis, sa paanyaya ng mga kapatid? Positibo po ang naging pagtugon ng mga kababayan natin at nagpahayag po ang ilan ng kanilang pagnanais po na suriin ang Mm. mga aral po na sinasampalatayanan po natin sa loob ng iglesia. Mhm. At makatutulong din, kapatid na Dennis, na sila ay makadalo din po sa mga pagsamba para may pagpatuloy nila yung pagsusuri. At baka mayroong pang kababayan tayo diyan na nais din po na makadalo sa pagsamba. Diyan sa lokal po ng San Juan, ano po ang schedule ng mga pagsamba po diyan? Opo ka, Jay. Ang schedule po ng mga pagsamba sa aming lokal po sa midweek po ay Huwebes 5:45 po ng umaga at alas 7 po ng gabi. Sa araw po naman ng linggo, weekend, ay alas 6 ng umaga at alas 10 din po ng umaga. Mhm. May mga kasunod pa po na mga aktibidad po sa gawaing pagpapalaganap, Ka Dennis? Marami pa po, Ka Jay. Hindi po tayo titigil Opo. hanggat di po natin naihahayag ang kaningningan ng pagliligtas ng Panginoon Diyos. Kaugnay po niyan, Ka Jay, ay meron po kaming isinasagawang mga follow-up sa mga purok, mga pagmimisyong malalaki sa mga purok, sa mga grupo, hanggang po sa mga sambahayan ng mga kapatid sa pangunguna po ng mga may tungkulin. Mhm. Ayun, opo. At talagang gaya ng banggit niyo po, Kades, talagang hindi na po titigilan. Ano ho? Tuloy-tuloy po Opo. yung pakikisa ng mga kapatid sa gawaing pagpapalaganap at nawa dun sa mga kababayan natin na maanyayahan uli ng mga kapatid ay patuloy nawang magpaunlak. At sa bahagi naman po ng aktibidad ng mga kapisanang pansambahayan, bahagi po ng pangkasiglahang aktibidad, ano naman po yung mga nakatakdang isagawa o isasagawa pa, kapatid na Dennis? Opo, Ka Jay. Sa aspeto po ng pagpapaunlad sa mga kapisanang pansambahayan po, meron po kaming mga aktibidad sa buwang ito na pinagtibay po ng namamahala. Mhm. Una po, naisagawa na po yung aktibidad ng Kapisanang Buklod noong Agosto 7 Mhm. na pagpapaunlad po sa kalusugan ng mga mag-asawa. Susundan po yan ang aktibidad po ng Kapisanang Kadiwa itong darating po na linggo. Ang Kadiwa Meet with team building po ng mga nasa kapisanan. Mhm. Anong oras po guys sasagawa po 'yan sa linggo po? Mhm. Sa araw po ng linggo ay alas 5 po ng hapon. Mhm. Ayun, Okay. at tiyak na kinasasabikan na po 'yan ng mga kabataang Iglesia ni Cristo, at yan natin mapapansin, kapatid na Dennis, ano, na bukod sa gawaing pagpapalaganap ay may mga aktibidad din na para sa mga magulang, para sa mga kabataan, pagpapaunlad po ng kanilang kaalaman, kalusugan. Kaya yan ay bahagi ng pagmamalasakit po ng ating pamamahala. At doon naman po sa gawaing pagpapalaganap, kapatid na Dennis, ay nasa sa inyo po ang pagkakataon para muli pong imbitahan ang mga kababayan po natin diyan sa iba't ibang mga lugar po diyan na malapit po sa inyong lokal na makadalo po uli sa mga pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Opo, salamat po, Ka Jay. Sinasamantala po namin ang pagkakataon para po ipag-anyaya po sa lahat ng mga kababayan po namin na malapit po sa aming lugar ang mga pagmimisyon po na isinasagawa sa mga sityo po, katulad ng sa sityo Malalim po. Dito po yan sa housing malapit sa kapilya tuwing alas 7 po ng gabi yan. Sana po ay paunlakan ninyo ang aming paanyaya at patuloy po kayong magsuri. Meron din po kaming mga pagmimisyon sa sityo Maynipay po, alas 4 po ng hapon yan. Sa sityo Tingting naman po ay alas 5:30 po ng hapon, at sa sityo Galaxy po ay alas 3 po naman ng hapon. Maraming salamat, Ka Jay. Ayan, at sana yung mga kababayan natin ay muling paunlakan ang panyaya po ng ating mga kapatid sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ka Dennis, salamat po ng marami at nakasama po namin kayo dito po sa Ibalita ang Pagliligtas. Maraming salamat din po, Ka Jay. Magandang gabi. Opo, at kumusta na lang sa mga kapatid sa lokal po ng San Juan. At magbabalik po ang Ibalitang Pagliligtas pagkalipas po na ilang mahalagang palaala. Ito ang INC Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan,
himpilan ng Iglesia ni Cristo, sumasahimpapawid mula sa Quezon City. Para sa mga walang sawang naglalaan ng kanilang panahon. Kuya, parang nahihirapan ako dito sa pagre-review ko. Hindi ko na masyadong naiintindihan. Nako, Bunso, mag-break ka muna dyan para naman makapagpahinga ang isip mo. At syempre, huwag mo kalimutang manalangin, ha? Oh, Bunso, baka gusto mong tulungan na kita dyan. Busy kasi ata si Mama. Ako naman magtuturo sa'yo ngayon. Para sa mga walang sawang nagbibigay. Ma, niluto kong paborito mga adobong manok. Oy, salamat anak. Ang galing mo talaga magluto. Manang-mana ka talaga sa akin. Hindi ko na kailangan magluto ngayon. Oo naman, Ma. Ako naman muna magluluto ngayon. Para sa mga pinipili ang pamilya bago ang sarili. Pa, nabayaran ko na pala yung mga bills natin ngayong buwan. Ganun ba, anak? Salamat ha. Mapalad talaga ako dahil ikaw naging anak ko. Kahit hindi mo na kailangan gawin yun, kayang-kaya ko pa hanggang nandito pa ako. Sis, ayos lang yun pa. Walang problema sa akin yan. Ako naman muna. Sakit na rin mo ko. O kuya, uminom ka muna ng gamot. Dahil alagang-alaga kami sa'yo, kuya, hayaan mo na muna kami na muna ang bahala sa'yo. Anak, magpahinga ka. Kami na bala dito. Ikaw naman muna. Laging naririyan ang pamilya para sa iyo. Mula sa INC Radio. Made in Australia. Really love watching Made in Australia because it not only helps me discover new things, but it serves as our family bonding time. Well, Made in Australia is just so versatile. It has everything. It showcases all the different congregations and GWSs of Australia, all of their talents, their hard work, life advices, everything like that. Getting to know all the brethren all across the country is just so beautiful to see. They also give so many advices like renting, investing, businesses. I remember one episode about your essentials in a long drive, and that's definitely needed in Australia. It also showcases Australia as well. All the different cities, all the beautiful scenics. It's just so beautiful to watch. And it's just, you can learn so many things from these episodes. Made in Australia. Ready to discover your new favorite INC original music? Introducing Playlist. Tune in every Monday to Friday from 9 to 10 p.m. for a musical journey like no other. Genres like R&B, acoustic, alternative, love songs, rock, pop, hip-hop, and rap. Each day brings you a different genre of INC original music tailored to match your mood. Looking for the perfect soundtrack to your day? We've got you covered. Join our hosts as they bring you the freshest hits, timeless classics, and everything in between. Catch Playlist live on INC Radio DZM 954 kHz, on the INC Radio YouTube channel, and on the INC Production Company's Facebook page. Set your reminders, spread the word, and don't miss a bit with Playlist. And remember, it's your music, your playlist. See you there! Hello lang po kay Kareli Cabay dyan sa may Orani, Bataan, ano po, at sa mga taga-Laur, Palayan City, Nueva Ecija. Magandang gabi din po kay Ka-Alex at kay Corazon Ingal dyan po sa lokal ng Morong, distrito ng Rizal East. At binabati din po natin ng maligayang pagsubaybay ang mga kapatid po dyan sa United Kingdom, kina ka Vicky Domopoy. Ano ho? Alright, at this time ay
punta naman tayo sa Distrito Eclesiastico ng Palayan City. Particular po dyan sa lokal ng Marcos Village. At makakasama po natin ngayon at makakapanayin po natin ang destinado ng lokal, ang kapatid na Renzo Bondok. Ano po? Magandang gabi po, Ka Renzo. Kumusta po kayo? Magandang gabi po, Kajay. Mhm. Magandang gabi po sa lahat ng nanonood po sa programang Ibalita ang Pagliligtas. Mhm. Bago tayo magtuloy, Ka Renzo, baka mayroon pa kayong nais nibang batiin po. Mula po sa distrito po namin, sa distrito ng Palayan City, Nueva Ecija, sa pangunguna po ng aming tagapangasiwa ay bumabati po kami sa atin pong tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo. Maging po sa ating pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Angelo Eranio Manalo. Kami po ay buong pusong nagpapasalamat sa ating tagapamahalang pangkalahatan sapagkat patuloy ang pagmamahal at pagtuturo niya po sa bawat isa sa atin. Ang pangako po namin sa aming distrito ay patuloy po kaming makikipagkaisa sa pangunguna po ng mga kapatid dito po sa aming lugar. Okay. At kumusta naman po dyan sa Marcos Village, dyan sa Palayan City? Kumusta ang panahon po dyan? Sa awa po, tulong ng Panginoon Diyos, kapatid na Jay, ay medyo umaayos po ngayon. Sa ngayon nga po ay nawalan ng kuryente. Oh. Sa pagkakataon pong ito. Kaya yung kabilang side ninyo ay medyo madilim-dilim ng kaunti. Yes po. Oo. Opo. Kabra-brown out lang. Opo, bago po magsimula po ulit ang ating programa ay nawalan po ng kuryente dito po sa lokal. Butit may ilaw po kayo ngayon dyan, nakahanda. Opo, naka-ready na rin naman po. Yun, talagang Boy Scout, ika nga. Laging handa. Ayun, at kumusta naman ang mga kapatid po natin sa lokal ng Marcos Village? Sa awa po ng Panginoong Diyos, ang mga kapatid po dito sa lokal, sa pangunguna po ng mga may tungkulin, ay patuloy po silang nakikipagkaisa sa lahat po ng mga aktibidad na inilulunsad po ng pamamahala po. Ito ang napakagandang balita, no? Kahit anong sitwasyon ay hindi nagmamalo yung kasiglahan ng mga kapatid sa pakikiisa sa mga aktibidad. Unahin muna natin, kapatid na Renzo, yung aktibidad po ng mga nasa kapisahan ng pansambayan. Meron bang aktibidad na ay sinasagawa o isasagawa dyan sa lokal po ninyo? Opo, kapatid na Jay, dito po sa aming pong distrito ay nagsasagawa po at ito pong buwan ng Agosto ay yung gulayan po sa bakuran na nakikipagkaisa po lahat ng mga kapatid po. Napakagandang aktibidad po niyan. Kumbaga ay malaking tulong po sa mga kapatid na nasa bakuran na lang po nila yung kanila pong pipitasin na gulay, ano ho. At sigurado pa, masustansya yung kanilang kakainin sa pagkainan. Ano ho? So nagsimula na po, itong Agosto po ay sinisimulan na po ng mga kapatid. Opo, ito pong buong buwan po ng Agosto ay yun po ang aktibidad po ng aming kapisahan. Tiyak naman yung mga kapatid ay meron silang kanyang bakuran, ay pwede na pong magtanim. Ano ho? Kuya Charles, di ba? Kahit magtusok ka lang ng sanga ng malunggay yan sa gilid-gilid, ilang araw yan ay mabubuhay na po yan. Mayroon lang tawag dyan parang tatanim mo lang, hayaan mo na, matutubo na yan. Meron nang may gugulay po yung mga kapatid po natin. At sa bahagi po ng gawaing pagpapalaganap, kapatid na Renzo, kumusta naman ang pagtugon ng mga kapatid? Sa lokal po ay patuloy po ang pakikipagkaisa ng mga kapatid po. Katunayan, dito pong nagdaang Biyernes po ay nagsagawa po ng pamamahayag dito po sa lokal nito pong Agosto 7. At nagbunga naman po ng marami pong nakinig sa pamamagitan ng pagkaanyaya ng mga kapatid po namin dito po sa aming lokal. Sino pong nangasiwa po, Karens? Ako po ang nangasiwa po dyan sa... At obserbasyon po niyo doon sa mga kababayan nating nanyayahan, kumusta yung kanilang pakikinig po?
Sa kanila naman pong pakikinig ay naipakita naman po sa amin na talagang desidido rin po silang magpatuloy Mm. sa pakikinig po ng mga salita ng Panginoong Diyos sapagkat ang ilan po ay nagpatala po para po umani po, nasa proseso po sila ng pag-ani po sa iglesia. At naway may pagpatuloy ng mga kababayan natin yung kanila pong pakikinig at pagsusuri. Namahagi din po ng Pasugong Magazine, Karens. Opo, kapatid na Jay, pagkatapos po nun ay, o bago po magsimula po yung aming pong pamamahayag Oo. ay nagsagawa po muna ng Pasugo Drive ng umaga at pagdating po ng hapon ay sinundo po yung mga naanyayahan po namin na makinig po. Opo, sa mga lugar po yan, yung pinakikita sa mga larawan, ano-anong mga lugar na mahagi po ang mga kapatid? Dito po sa parte po ng Marcos Village, gayon din po sa Imelda, sa barangay po ng Imelda, at gayon din po sa Pambuho po. Malapit lang din po dito po sa lokal ng Marcos Village. Opo. At mayroon pa hong mga kasunod na mga aktibidad po, Karens, na pinaghahandaan ang mga kapatid sa lokal po ng Marcos Village? Opo, Kajay, katunayan po, ang distrito po namin ay sasapit po sa ika-37 anibersaryo ng pagkakatatag. Yan po ay sa Setyembre 4. Opo. Kaya magkakaroon po kami ng mga malalaking pamamahayag na magkasunod po. Yan po ay sa Agosto 28 at yung mismong araw po ng aming anibersaryo sa September 4 po. Bago po magsagawa po niyan ay magkakaroon din po ng mga Pasugo Drive. Magpaanyaya po sa mga tao. So, dyan sa lokal po ninyo, kasi sabay-sabay naman po yan, Renzo, no? Yung pamamahayag sa September 4. Opo, sabay-sabay po sa lokal po. Saka sa August 28. Diyan po sa lokal po ninyo, ano po oras ang pagsasagwa po niyan? Sa lokal po ng Marcos ay isasagawa po yan ng 7:30 po ng gabi. Ayun, 7:30. Bukas din po. Katunayan, meron din po kaming pamamahayag na sasagawa po sa lokal. 7:30 din po. Opo, 7:30 din po ng gabi. At yan, sa Gusaling Sambahan po mismo, isasagawa. Opo, Kajay, sa lokal po mismo ng Marcos. Ayun, opo. At yun, Renzo, nasa sa yung pagkakataon para yung mga kababayan po natin ay maanyayahan po muli sa gagawin po niyong pamamahayag bukas at doon sa mga nabanggit po yung mga petsa po na pamamahayag ng mga salita ng Diyos. Go ahead po. Opo. Sa pagkakataon pong ito, sa mga kababayan po namin dito po sa aming distrito, ay magsasagawa kami ng mga pamamahayag po. Yan po ay sa August 28 at gayon din po sa September 4 sa kani-kaniyang lokal po sa distrito. At dito naman po sa aming lokal, nag-aanyaya po kami sa aming mga kababayan na daluhan pong muli ang isasagawa po naming mga pamamahayag ng mga salita ng Diyos. Yan po ay sa araw po ng bukas, 7:30 po ng gabi. Tama. At maring yung mga maanyayan po bukas, kapatid na Renz, ay gusto po nilang dumalo din po sa mga pagsamba ng Iglesia ni Cristo, dyan sa lokal po ninyo. Ano po oras ang mga pagsamba po para madaluhan din po nila? Sa lokal po ng Marcos Village, ang mga pagsamba po namin ay kapag midweek po, Thursday, 5:30 po ng umaga at 6:30 po ng gabi. At pagdating naman po ng weekend, araw po ng Sabado, alas 6 po ng gabi at Linggo po, alas 6 din po ng umaga. Ayun. Okay, so Renzo, salamat po ng marami at nakasama po namin kayo sa Ibalita ang pagliligtas at pakipabot na lang din po ang aming pangungumusta sa mga kapatid yan sa Marcos Village. Maraming salamat po. Okay, so yan po ang kapatid na Renzo Bondok, ang destinado po sa lokal ng Marcos Village, distrito ng Palayan City, Nueva Ecija. Magbabalik po ang Ibalitang Pagliligtas pagkalipas po ng pagpapakilala ng ating himpilan at ilang mahalagang paalala. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan. Ano ang dapat gawin habang at pagkatapos ng lindol? Kung ikaw ay nasa loob ng bahay o gusali, tulad ng opisina at eskwela,
Sikaping manatiling kalmado, huwag magpapanik. Manatili muna kung nasaan ka. Huwag agad tumakbo palabas dahil karamihan ng pinsala ay maaaring magmula sa mga bagay na bumabagsak o pader na gumuguho. Gawin ang drop, cover, and hold on. Dumapa na nakatukod ang mga kamay at tuhod bago ka matumba dahil sa nagaganap na pagyanig. Mag-cover sa ilalim ng matibay na mesa upang proteksyonan ang ulo. Kumapit sa alinmang kasangkapang hindi matitinag hanggang matapos ang pagyanig. Lumayo sa mga bintana, salamin at mabibigat na bagay na hindi nakasecure at maaaring bumagsak. Kung nasa mataas na palapag ng gusali, huwag gumamit ng elevator, kundi sa hagdan dumaan. Sikaping makalabas agad ng gusali pagkatapos ng lindol. Kapag natiyak na ligtas na, isara ang pangunahing linya ng gas, kuryente at tubig upang maiwasan ang anumang uri ng sunog. Isang paalala mula sa INC Radio. Ang susunod na episode ng Discover Western Visayas, samahan ninyo kami sa isa na namang makabuluhang paglalakbay sa bayan ng Tayasan, Negros Oriental. Tuklasin natin ang mayamang kasaysayan, mga magagandang pasyalan, masasarap na pagkain, at kilalanin ang mga mahuhusay na lokal na nagbibigay buhay at kulay sa bayang ito. At mas magiging espesyal pa ang ating susunod na episode dahil makakasama natin ang isang local business owner na nagbabahagi ng kanyang kwento at inspirasyon. Kaya, huwag ninyong palampasin ang espesyal na episode na ito ng Discover Western Visayas. Dito lamang sa INC Radio mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Sama-sama nating tuklasin ang ganda at yaman ng Municipality of Tayasan. See you next week po. Dito lang yan sa INC Radio. Usahay, wala na to damha nga sa ato mga pagpanaw, adaw na tay mga mapasagdan. Mga butang nga makalimtan, mga butang nga babaliwala. Kung kinsa nagali ang pirming naa para ka nato, sila pa atong makalimtan. Maali mga unta, nagdakog ice cream. Tara nak. Sa atong dagan sa kinabuhi, dagan ta gustong kabuoton, dagan ta gustong buhaton. Apan sa atong pagpaningkamot, unta nga dili nato kalimtan ang mga ginikanan nga nagamping og nagmahal ka nato. Usahay, ang labing bililhon nga regalo nga atong mahatag kanila, dili mahal nga butang, kundi ang atong oras, ang pagpaminaw, ug ang pagpakita nga sila importante sa ato. Salamat, Ma. Ang ating oras mga kaibigan, 6:45 ng gabi. Binabati lang po natin ang Romeo Del Rosario Sr. Diyan po sa may Distrito Eclesiastico ng Romblon. Ano po? At binabati din po ang mabait, masipag at mapagmahal na katuwang sa pagtupad ng karapatan, ang Verna. Ano ho? Ika 58 years na po. Oy. At sa kanyang bunso, ano? Si Ate AZ Rose na nag-aral po dito sa New Era University bilang medtech, ano ho, sa August 24. 19 years na ang Ate Rose. Ayan. So, pagbati po siyempre mula kay Romeo Del Rosario. Ayan. At tuloy-tuloy na ho tayo mga kaibigan. At this time ay tanggap ulit tayo ng mga report. Sa distrito tayo ng Paniki Tarlac ay isinagawang tanging pagtitipon ng mga awit at ito'y nagdulot ng ibang inspirasyon sa mga kapatid sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Alamin natin ang detalye po niyan sa report ng kapatid na Gerson Marcia. Isang napakalaking biyaya po ang
dalo po sa ganitong malaking pagtitipon po ng mga awit po. Lagi po sila nagpapaalala sa mga awit. Maging matatag po, maging matibay po sa mga paglilingkod. Ano man ang mangyari, ang buo po naming sambahayan, maglilingkod, patuloy na sasamba, awit sa ating Panginoong Diyos. Ito ang mga naging reaksyon ng dumalo sa isinagawang tanging pagtitipon ng lahat ng mga choir members sa distrito ng Paniki, Tarlac, na pinangasiwaan ni kapatid na Arnel Solano, ministro ng Ebanghelyo. Ako po ay lubos na nagagalak sa aming sinagawang tanging pagtitipon sa araw na ito. Nagkaroon po ng malakas na pananampalataya muli at matibay na paniniwala upang makapagpatuloy pa rin po sa pagdadala ng aking tungkulin. Tunay po na blessed po ang pakiramdam sa buong panahon po ng tanging pagtitipon ng mga awit po at nagpapasalamat din po kami sa tagapamahalang pangkalahatan sapagkat hindi po sila nagsasawang paalalahanan at palagi po nila kaming inaalala ng mga may tungkulin sa loob po ng iglesia. Ang mga sambahayan po mula po sa mga magulang hanggang po sa amin ng mga anak, sa mga kabataan po, palagi po nilang kaming pinapayuan at tunay po na dadalhin ko po ito saan man po ako pumaroon. Dagdag pa nila, dahil sa kanilang natanggap na mga aral ng Diyos ay muling napatibay ang kanilang pananampalataya. Napakasaya po namin kasi po bilang isang mga awit, naaalala po kami ng tagapamahalang pangkalahatan. Mas matatag po kami at mas lalo pa po naming mamahalin ang aming tungkulin. Sa mga ganitong gawain na inilulunsad ng ating pamamahala, mas napapasigla po ang bawat kapatid, lalo na po kaming mga awit. Ayon sa kanila ay nakadarama sila ng kapayapaan sa tuwing sila ay gumaganap ng kanilang tungkulin bilang choir members. Ano man pong mga dumating na pagsubok, ano man pong dumaang mga pag-uusig man, mananatili po na maging matatag sa pagtupad po ng aming banal na tungkol. Dahil dito po kami nakakaranas ng kapayapaan at isang napakalaking biyaya po sa aming mga buhay po. Kaya naman sinikap ni kapatid na Jeffy De Ocampo na maging choir members ang buo niyang sambahayan. Lalo po kaming sumigla, lalo po kaming nagkaroon ng inspirasyon dahil po sa kanilang pagtuturo sa pamamagitan po ng pamamahala. Lalo po kaming manindigan. Wala po kaming kayamanan na maipamamana sa kanila sa buhay na ito. Ito lamang po ang aming mga tungkulin na aming kayamanan. Ito rin ang hinangad ni kapatid na Isagani Cadinilla na matupad sa kanyang sambahayan. Isang halimbawa po na pinakita ko sa kanila ay ang pagtatalaga ko sa tungkulin. Na kahit na anuman po ang problema, gaano man po kahirap ang buhay, naroon pa rin po yung pagsisikap ko na matupad ang aking tungkulin. Kaya naman nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos dahil eto sila, mga may tungkulin mula po sa panganay hanggang sa pangalawa sa bunso. Sila ay mga aktibong mga awit sa lokal. Pangarap din ito ni kapatid na Janice Torres para sa kanyang mga anak. Para sa akin po bilang Iglesia ni Cristo, mahalaga po ang may tungkulin sapagkat ito'y malaking biyaya po na galing po sa ating Panginoong Diyos. Kaya ito rin po ang isinalin namin sa aming mga anak na maging matatag at panghawakang mabuti ang kanilang banal na tungkulin bilang mga awit. Para sa kanila, nagiging magaan ang pagdadala ng sambahayan kapag lahat ay church officers dahil sa natatanggap nilang mga paggabay ng pamamahala ng iglesia sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga salita ng Diyos. Kami po ay sumasampalataya na alam ng pamamahala na maski may tungkulin, maski mga awit, dumadaan din sa mga mabibigat na problema sa iba't ibang uri ng mga pagsubok. Kaya may ganitong ipinasya ang pamamahala para tipunin sila. Para nang sa ganon ay sa kabila ng mga nangyayari ay hindi sila mawawalan ng pag-asa
sila'y mananatiling malalakas para patuloy silang makapagdulot ng kalwalhatian sa ating Panginoong Diyos. Kaya kahit nagaano sila kaabala sa mga paghahanap buhay o pag-aaral, ay pinagpapaon na nilang ganapin ang kanilang tungkulin. Time management na after working day po natin, sinisiguro ko po na naglalaan talaga ako ng panahon na kada isang araw po meron talagang panahon po para sa mga paglilingkod at pagtupad ng tungkulin. Sinabi pa nila kung hanggang kailan sila magiging may tungkulin sa iglesia. Mananatili po na maging matatag sa pagtupad po ng aming pananampalataya hanggang sa wakas po ng aming mga buhay. Mula po rito sa Panikitarlac, ako po si kapatid na Gerson Marcia para sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming salamat kapatid na Gerson mula po dyan sa distrito ng Panikitarlac. Pinabati natin mga kapatid nating mga awit sa nasabi pong distrito. Samantala, punta naman tayo sa distrito eklesiastiko ng Tandag City, Surigao del Sur. Nakibalita tayo kay kapatid na Nexie Garcia o Gracia kaugnay po ng masayang pagsasagawa ng aktibidad ng mga pamilya po doon, yung Family Fun Day. Isinagawa ang Family Fun Day dito sa distrito ng Tandag City, Surigao del Sur na dinaluhan ng mga kapatid at kani-kanilang pamilya. Sa isinagawang aktibidad, naging tampok ang mga iba't ibang booth at mga palarong pampamilya na nagbigay ng saya, sigla at pagkakataong higit pang mapatibay ang pagkakabuklod ng bawat isa. Hindi lamang naging libangan, kundi nagsilbi ring pagkakataon upang lalong mapalalim ang samahan ng mga magkakapatid sa iglesia. Muli ring ipinakita sa naturang aktibidad ang diwa ng pagkakaisa, pagmamahalan at pagtutulungan na pawang ayon sa mga kalooban ng Panginoong Diyos, patuloy na sinusunod ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Mula po rito sa Tandag City, Surigao del Sur, ako po si kapatid na Nexie Gracia para sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming salamat kapatid na Nexie Gracia mula po dyan sa Tandag City, Surigao del Sur. Sa ibayong dagat naman tayo, ang matagumpay na naisagawa ng Kapisan ng Buklod ang Mr. and Mrs. Chef yan sa distrito po ng Saskatchewan. May balita ang kapatid na Genesis Tamora. Promoting healthy living while strengthening the bond of the brethren, the local congregation of Humboldt in the Ecclesiastical District of Saskatchewan successfully held a Mr. and Mrs. Chef activity. Married couples enthusiastically participated in the friendly cooking competition, showcasing their culinary skills by preparing dishes centered on a vegan theme. Among the creative and nutritious dishes presented were vegan pizza, vegan pancit noodles, and tofu sisig, highlighting delicious plant-based alternatives that encourage a healthier lifestyle. To ensure fairness and add excitement to the event, both adult brethren and children served as judges. They carefully evaluated each dish based on taste, presentation, creativity, and adherence to the vegan theme. The activity not only provided an enjoyable opportunity for brethren to display their talents in cooking, but also promoted health awareness by encouraging the preparation and consumption of nutritious meals. Participants and attendees alike were able to learn new ideas for healthy eating while enjoying the fellowship of the brethren. Through activities such as this, the church continues to encourage members to care for their physical well-being while strengthening the love and unity among the brethren. From Humboldt, Saskatchewan, I am Brother Genesis Tanora for Iglesia ni Cristo News Network. Thank you so much, Brother Genesis from the District of Saskatchewan. Yung mga niluto nila, no? Kakagutom, Kuya Charles, ano? Alright, binabati lang po natin ang Ate Lucia Ancheta at ang Kajun Ancheta dyan sa distrito ng Virginia and Carolinas. Okay, at tayo po magpapaalam na. Salamat po ng marami sa inyo pong pagsubaybay sa Ibalitang Pagliligtas. Higit sa lahat ay nagpapasalamat tayo sa ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, at sa ating pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Angelo Eranio Manalo.
Salamat din po kay kapatid na Monchi Belboy, kapatid na Wally Taray, kapatid na Jeff Rivera at sa mga kaagapay po natin sa produksyon ng Ibalitang Pagliligtas, ang ating Bel Pidlawan, sa ating technical side, Kuya Charles at Kuya Henry. Binabati din natin si Sia. Siyempre, binabati din natin si Ate Hailey, Pidlawan. Ang apo ng Ate Bel Pidlawan at Kuya Leo Pidlawan. Okay, at bukas ay muli tayo magkasama-sama sa Ibalita ang Pagliligtas para mag-update po sa inyo ng mga good news. Hanggang sa muli, bye po!